Ano ka ba naman, Teodora? Mangangamoy alikabok ka na lang ba habang buhay sa pananahim mo? Tingnan mo nga si Chantal. Isang kaway lang niya. Kayang-kayang niya iyangat ang negosyo ni Alfonso habang ikaw ay pabigat na walang ibang alam kundi ang humawak ng karayom. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang matalim, na lason, na dahan-dahang gumagapang sa gabi, binabasag ang katahimikan ng malaking bahay. Ngunit sa madilim na sulok sa ilalim ng hagdanan, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang bumbilya na dahan-dahang kumukurap, nakaupo si Teodora. Hawak ng kanyang mga kamay ang paboritong Amerikana ni Alfonso, ang damit na isinuot ng kanyang asawa noong araw na nangako itong aalagaan siya habang buhay. Sa tabi niya ay nakalatag ang isang mamahaling sedang bandana na kulay ginto, na may masalimuot na burda ng mga bulaklak na dahan-dahang tinahi ni Teodora sa loob ng 3 gabi na walang tulog upang isuot ni Doña Imelda sa darating na pagtitipon ng mga mararangal na pamilya sa lungsod. Upang makatipid sa pambayad ng buwis sa negosyo ni Alfonso, hindi kumain ng hapunan si Teodora at ang kanyang likod ay tila unti-unting napaparalisa sa tindi ng sakit. Sa huling hingpit ng sinulid, biglang nanghinig ang dulo ng kanyang mga daliri. Isang matalim na tusok ng karayom ang bumuon sa kanyang hintuturo. Hindi siya sumigaw. Walang tunog na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan na tila tuyong lupa sa panahon ng tagtuyot. Pinanood na lamang niya ang dahan-dahang paglabas ng pulang likido mula sa kanyang balat, na mabilis na sumipsip sa gintong tela ng bandana, na tila isang pulang mansa ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Ang gunting na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kandungan, tahimik na lumubog sa bunton ng mga natirang tela sa sahig nang walang ingay. Ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa unti-unting pagkadurog ng kanyang puso sa bawat pintig nito. Hanggang kailan ka ba magiging piring ang mga mata, Teodora? Hanggang kailan mo ba susukatin ang pagmamahal sa kirot ng bawat tahi? Narinig ang marahang tunog ng mga yabag ng mamahaling tsinelas na pababa sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapik sa kaba sa dibdib ni Teodora. Lumitaw ang figura ni Doña Imelda, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapuot habang nakatingin sa maliit na espasyo kung saan nagtatrabaho si Teodora. Agad na napansin ng matandang babae ang pulang mansa sa gintong sidang bandana na nakalatag sa mesa. Diyos ko, Teodora, tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal ng tilang yan, at ngayon ay dinumihan mo ng marumi mong dugo. Talaga bang wala kang magawang tama sa bahay na ito, kundi ang magdala ng kamalasan? Ang boses ni Doña Imelda ay mataas at puno ng paghamon. Bawat salita ay tila isang latigo na tumatama sa balat ni Teodora. Dahan-dahang ibinaba ni Teodora ang kanyang ulo. Sa kabila ng sakit sa kanyang katawan at puso, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng kanyang mechong. Inilagay ang likod ng palad nito sa kanyang sariling noo. Ang tradisyonal na pagmamano na hindi niya kailanman nakakalimutang gawin bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos ay bumulong siya sa isang mahina at nanginginig na boses. Pomanin po, Mama. Hindi ko po sinasadya. Lalaban ko po ito agad ng banayad upang matanggal ang mansa. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ito bago ang pagtitipon ninyo bukas. Lalaban? Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawala ni Doña Imelda. Isang simpleng bagay na nga lang ang inaasahan ko sa'yo. Hindi mo pa magawa ng maayos. Alam mo ba kung magkano ang telang yan? Mas mahal pa yan sa kabuuang halaga ng mga damit na isinusuot mo mula noong pumasok ka sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin na umampon sa'yo mula sa karuhaan ng tundo, saan ka kaya pupulutin ngayon? Utang mo sa pamilyang Valderrama ang bawat hininga mo, at ang bubong na nagpoprotekta sa'yo mula sa ulan. Ipikit ni Teodora ang kanyang mga mata, dahan-dahang tinatanggap ang bawat salita ng kanyang mechong, na tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Alam niya ang konsepto ng utang na loob, ngunit sa bawat araw na lumilipas,
Ang utang nga iyon ay tila nagiging isang kadena na mas lalong nagpapahirap sa kanya. Isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng panunumbat ni Doña Imelda, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Alfonso. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit may kasamang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang bagong gintong relo na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Isang bagay na alam ni Teodora na hindi kayang bilhin ng kasalukuyang kita ng kanyang asawa. Agad na tumayo si Teodora. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang lumang tapes at kinuha ang inayos na Amerikana. Alfonso, dumating ka na pala. Inayos ko na ang siko ng paborito mong Amerikana. Nilagyan ko ng bagong sapin sa loob para mas matibay at hindi ka malamigan kapag lumabas ka bukas. Tumingin si Alfonso sa Amerikana. Pagkatapos ay kay Teodora. Ngunit walang kahit isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, bago iwasan ang tingin ng kanyang asawa. Itabi mo na yan, Dora. Chantal got me a new custom-made suit from Italy para sa pagtitipon bukas. Hindi ko na kailangan ang lumang Amerikana na yan. It looks cheap and worn out. Ayokong magmukhang kawawa sa harap ng mga kliyente ko. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Tila ba kinakausap lamang niya ang isang estranjero sa daan. Ngunit Alfonso, ang boses ni Teodora ay halos pabulong na lamang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa Amerikana. Na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa lalaking minahal niya. Ginugol ko ang buong hapon para ayusin ito. Sabi ko, itabi mo na! Ang boses ni Alfonso ay bahagyang tumaas, puno ng inis. Huwag mo na akong kulitin sa mga ganyang kaliit na bagay, Dora. Marami akong iniisip sa negosyo. At ikaw, Mama, huwag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. May mga mas mahahalagang bagay tayong dapat pag-usapan tungkol sa darating na okasyon. Naglakad si Alfonso patungo sa hagdanan. Kasunod si Doña Imelda na bago umakyat ay lumingon muli kay Teodora at nag-iwan ng isang huling mapanghamong tingin. Naiwan si Teodora na mag-isa sa dilim ng ilalim ng hagdanan. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumaba at ang Amerikana ni Alfonso ay dahan-dahan ding nalaglag sa sahig. Naupo siya muli sa harap ng kanyang lumang makina ng pananahi. Gamit ang isang basang basahan, dahan-dahan niyang pinunasan ang pulang mansa sa gintong bandana. Ang kanyang mga luha, na matagal niyang pinigilan, ay dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata, sumasama sa tubig sa basahan. Dahan-dahang nagpapalabnaw sa pulang kulay ng kanyang dugo sa ibabaw ng gintong tela. Isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Ngunit sa labas, ang hangin sa gabi ay tila naging mas malamig. Sa pamamagitan ng maliit na bintana sa tabi ng kanyang mesa, napansin ni Teodora ang isang kakaibang anino na gumagalaw sa may bakod ng bahay. Narinig ang banayad na kalatog ng pinto ng mailbox sa labas ng gate. Isang tao ang nag-iwan ng isang bagay doon at mabilis na naglakad papalayo sa ilalim ng dilim ng gabi. Naramdaman ni Teodora ang paglamig ng hangin sa gabi. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, bigla siyang kinalabutan. Parang may nagbabadyang mas matinding unos. At sa likod ng pintuan ng kanilang silid, tila may pamilyar na anino ang nagmamasid na may hawak na sobrang kulay lupa. Ano kaya ang laman niyon? At sino ang nag-iwan? Hindi ko akalaing ang pangalan kong itinuring nilang Mansa sa kanilang marangal na pamilya ay siya palang gagamitin nilang kalasag sa sarili nilang mga kasalanan. Ang kaisipang iyon ay tila isang malamig na agos ng tubig na gumising sa nahihimbing na diwa ni Teodora sa gitna ng gabi. Habang ang buong kabahayan ay natutulog na, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang maliit na higaan sa sulok. Ang kanyang mga hakbang ay walang katunog-tunog sa ibabaw ng makintab na sahig ng pasilyo. Tila ba isa siyang anino na hindi pinahihintulutang mag-iwan ng marka sa marangyang tahanan ng mga Valderrama. Patungo sana siya sa kusina upang uminom ng tubig nang mapansin niya ang isang manipis na guhit ng liwanag na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto
ng silid-aklatan ni Alfonso. Kasabay ng liwanag ay ang marahang kaluskos ng mga papel at ang pabulong ngunit matigas na boses ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, attorney. Ligtas ang mansyon na ito. Hindi yan maiingatan o masisiz ng mga creditors dahil nakapangalan yan kay Dora, gamit ang kanyang pangalan sa dalaga, si Teodora Santos. She's too naive to understand anyway. Para sa kanya, basta may bubong siya sa ibabaw ng kanyang ulo, sapat na ang magpasalamat sa amin araw-araw. Napatigil si Teodora. Ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa pader ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling wallpaper na tila naghahanap ng lakas. Ang bawat salita ni Alfonso ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang likod. Ang mansyon na ito, ang malaking bahay na tila isang magandang kulungan para sa kanya, ay nakapangalan sa kanya. Ngunit bakit? At paano? Nang marinig niya ang tunog ng pag-urong ng upuan ni Alfonso, mabilis na lumihis si Teodora patungo sa madilim na pasilyo. Pinipigilan ang kanyang paghinga hanggang sa narinig niya ang pag-akyat ng kanyang asawa sa itaas na palapag. Nang muling bumalik ang katahimikan sa ibaba, dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan. Ang amoy ng mamahaling tabako ni Alfonso at ang bango ng lavender spray ni Doña Imelda ay tila naghahalo sa hangin. Lumilika ng isang mabigat na atmosfera. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang sobreng kulay lupa. Ang sobreng iniwan ng estranggero sa mailbox kanina. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, binuksan ni Teodora ang sobre. Sa loob niyon ay may mga dokumento ng bangko, mga kasunduan sa pautang, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kopya ng Transfer Certificate of Title ng lupang kinatatayuan ng mansyon. Doon, sa ilalim ng mga legal na tadhana na nakasulat sa wikang Ingles, ay malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan, Teodora Santos. Ang paghawak sa magaspang na papel na iyon ay tila nagpabalik ng kanyang gunita 7 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang kanyang mga daliri na namamagang muli dahil sa walang humpay na pagtahi ng mga damit pangkasal at uniforme sa kanyang maliit na patahian sa tondo. Naalala niya kung paano niya ibinigay ang bawat sentimo ng kanyang kinikita kay Alfonso. Naniniwalang ang kanilang mga pangarap ay dahan-dahang itinatayo sa bawat patak ng kanyang pawis. Naalala niya ang mga gabi na ang tanging hapunan niya ay isang pirasong tuyo at kaning lamig upang may maideposito lamang si Alfonso sa account na sinabi nitong para sa kanilang magiging anak. Lahat ng iyon, lahat ng kanyang paghihirap ay napunta sa pagbabayad ng amortization ng mansyong ito. Ngunit ginawa iyon ng kanyang asawa hindi dahil sa pagmamahal, kundi upang magkaroon ng panangga sa sarili nitong mga utang. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang bayong nayari sa banig. Lumabas si Teodora upang mamalengke. Ngunit ang kanyang totoong destinasyon ay ang isang maliit at simpleng opisina ng abogado malapit sa plaza ng lungsod. Ang opisina ay may amoy ng mga lumang libro at papel, isang pamilyar at ligtas na lugar. Doon ay naghihintay si Manuel Ilustre. Tumingin si Manuel sa mga dokumentong inilabas ni Teodora mula sa ilalim ng mga gulay sa kanyang bayong. Ang mga mata ng abogado ay napuno ng matinding pag-aalala habang sinusuri ang bawat pahina. Dora, ang boses ni Manuel ay mababa at puno ng emosyon. Ang mansyong ito, sa mata ng batas, sa iyo ito. Ikaw ang nag-iisang may-ari ng lupang kinatatayuan nito. Ginamit ni Alfonso ang pangalan mo nung dalaga ka paupang hindi ito masama sa mga ari-ariang maaaring kumpiskahin ng korte kapag idineklara siyang bangkarot. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga dokumento ng bangko na dinala mo ay nagpapatunay na ang mga pondo na pambayad sa buwan ng hulog ay nagmula sa sarili mong business account. Ibig sabihin ba nito, Manuel? Nanginginig ang boses ni Teodora. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Ang lahat ng pagod ko,
ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng bahay na yon. Ibig sabihin, Dora, hindi ka isang pabigat. Ikaw ang nagtayo ng bahay na yon habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Sinigil nila ang bawat patak ng pawis mo gamit ang panunumbat ng utang na loob. Ngunit sa katotohanan, sila ang may napakalaking utang sa iyo. Inabot ni Manuel ang kamay ni Theodora. Marahang piniga ito upang magbigay ng lakas. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ngunit kailangan nating maging maingat. Huwag mong ipakita sa kanila na may nalalaman ka. Nang hapon na yon, pagbalik sa mansyon, pumasok si Theodora sa kanyang maliit na silid. Inabot niya ang isang lumang kahon ng biskwit na yari sa lata na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Doon, sa tabi ng mga lumang larawan ng kanyang yumaong ina, ay nakalatag ang mga kopya ng mga bank deposit slips at mga resibo ng kanyang mga kliyente sa Tondo na itinabi niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat pirasong papel ay may mansa ng kanyang mga luha at dumi ng makina. Ang mga ito ang kanyang tunay na kayamanan, ang katibayan ng kanyang marangal na paggawa. Ngunit habang tinititigan niya ang mga papel, naalala niya ang isang detalye na itinuro sa kanya ni Manuel kanina. Ang notaryo publiko na nag-asikaso ng titulo ng lupa ay may malapit na koneksyon sa pamilya ni Chantal. Isang malaking katanungan ang bumangon sa kanyang isipan. Bago pa man pumasok si Chantal sa buhay ni Alfonso bilang kasintahan, paano na mayroon ng ugnayan ang kanyang asawa sa pamilya nito? Isang kakaibang pakiramdam, isang timpla ng takot, at isang unti-unting sumisibol na lakas ang bumalot sa buong katawan ni Theodora. Habang hawak niya ang kitulo, tila ba narinig muli niya ang matalim at mapanghamong boses ni Doña Imelda na umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag. Alfonso, siguraduhin mong hindi makakakilos ang babaeng yan. Wala siyang alam. Ang utang na loob ay hindi isang regalo. Ito ay isang pautang na may kasamang interes ng habambuhay na pagkaalipin. Bago pa man sumikat ang araw, kapag ang hamog ay malamig pa sa mga dahon ng halaman sa labas, nagsisimula na ang araw ni Theodora. Ang kanyang mga kamay, na may mga sugat at gasgas mula sa bawat tusok ng karayom, ay lubog na sa malamig na tubig na may kasamang matapang na sabon. Nilalaban niya ang mga mabibigat na kortina ng mansyon. Pinipiga ang mga ito gamit ang sariling lakas hanggang sa manginig ang kanyang mga bisig. Walang sinumang nagtatanong kung kumain na ba siya o kung sumasakit ba ang kanyang balakang. Para sa kanila, ang kanyang paggawa ay isang natural na kabayaran para sa espasyong kinatitirikan ng kanyang mga paa. Sa hapagkainan, habang nag-aagahan sina Doña Imelda at Alfonso, nakapayo si Theodora sa isang sulok handang magsilbi ng mainit na kape o mag-abot ng platito. Si Doña Imelda ay dahan-dahang humigop ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat sulok ng silid bago bumaling kay Theodora. Theodora, siguraduhin mong maayos ang pagkakaplansa ng mga kurtina at huwag mong kalimutang linisin ang mga mamahaling sapatos ni Alfonso. He is a very busy man. Hindi katulad mo na walang ibang ginagawa kundi ang maupo at manahi sa maghapon. Dapat nga ay magpasalamat ka dahil hinahayaan ka naming manatili dito sa kabila ng iyong mababang pinagmulan. Isang malaking kahihiyan sa aming marangal na pamilya kung malalaman ng aming mga kaibigan na ang asawa ng aking anak ay galing sa basura ng Tondo. Yumuko si Theodora. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Lumapit siya kay Doña Imelda, dahan-dahang kinuha ang kulubot at mayayamang kamay ng matandang babae na puno ng mga gintong singsing at isinagawa ang pagmamano. Ang lamig ng mga singsing na nakabaon sa kanyang balat ay tila nagpaalala sa kanya ng kawalan ng init ng pag-ibig sa bahay na ito. Opo, Mama, susundin ko po ang lahat ng utang ninyo. Pabulong na sagot ni Theodora. Nang mag-asikaso siya sa likod bahay upang isabit ang mga basang kortina, kinuha ni Theodora ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang pinindot ang numero ng kanyang ina, si Nanay Rosa.
na kasalukuyang nakatira sa probinsya. Ang boses ng kanyang ina ay agad na nagdala ng init sa kanyang malamig na mundo. Anak, Dora, kumusta ka na riyan? Kumakain ka ba ng maayos? Inaalagaan ka ba ng mabuti ng asawa mo at ng biyenan mo? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng simpleng pagmamahal at pag-aalala. Naramdaman ni Teodora ang pagbara ng luha sa kanyang lalamunan. Kinailangan niyang huminga ng malalim upang hindi mayabog ang kanyang boses. Opo, nanay. Napakabait po ni na Mama Imelda at Alfonso. Palagi po nila akong binibigyan ng masasarap na pagkain. Huwag po kayong mag-alala sa akin, nanay. Masaya po ako rito. Salamat naman sa Diyos, anak. Palagi kitang ipinagdarasal. Huwag mong kakalimutang maging mabuting asawa at magpasalamat sa kanila, ha? Opo, nanay. Mahal ko po kayo. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang ibinaba ni Theodora ang kanyang kamay. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa ibabaw ng basang lupa. Ang pagsisinungaling sa sariling ina ay isa sa mga pinakamabigat na parusa na kailangan niyang harapin araw-araw upang hindi ito mag-alala. Habang nagpapatuyo ng mga damit, isang maliit na plastik na butones mula sa kanyang lumang blusa ang biglang natanggal at nalaglag sa maduming kanal ng labahan. Si Doña Imelda, na naglalakad sa malapit upang suriin ang harden, ay napatingin sa kanya ng may pandidiri. Tingnan mo nga ang mga damit mo, Theodora. Napakamurua at napakaluma. Ang mga butones ay naglalaglagan na parang basura sa aking malinis na labahan. Nakakahiya kapag nakita ka ng mga bisita na ganyan ang hitsura. Hindi sumagot si Theodora. Sa halip na umiyak, lumuhod siya sa semento, binaliwala ang dumi ng kanal, at dahan-dahang isinawsaw ang kanyang mga daliri sa madilim na tubig upang mahanap ang maliit na butones. Ang butones na iyon ay mura, ngunit ito ay pagmamay-ari niya. Hindi binili gamit ang pera ng mga Valderrama. Sa paghawak niya sa maliit na plastik, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng kanyang huling piraso ng sariling pagkatao. Nang hapon na iyon, inutusan si Theodora na ayusin ang silid ni Doña Imelda at ihanda ang mga mamahaling damit nito para sa dry cleaner. Habang sinusuri niya ang mga bulsa ng isang lumang sutlang barong na pamparty ni Doña Imelda, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa pinakailalim ng lihim na bulsa. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang lumang litrato na bahagyang kupas na ang kulay at may punit sa mga gilid ang bumungad sa kanya. Ipinapakita nito ang isang batang Doña Imelda, nakangiti ng may tunay na kagalakan, isang ekspresyong hindi pa kailanman nakikita ni Theodora sa mukha ng kanyang biyenan. Katabi niya ang isang matangkad at pamilyar na lalaki na may malulungkot na mata, ngunit may kisap ng pagmamahal habang nakatingin sa matandang babae noon kabataan nito. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa kupas na tinta. Para sa aking liwanag, Imelda, kahit sa dilim ng ating mga lihim, ikaw lang ang aking tanging tahanan. Ang mensahe ay nilagdaan lamang ng isang titik, R. Sino si R? At bakit tila may matinding kalungkutan sa mga mata ni Doña Imelda sa litratong iyon? At bakit itinatago ito ng matandang babae sa pinakasiguridad na bahagi ng kanyang mga pormal na kasuotan? Narinig ni Teodora ang marahang kaluskos ng pintuan na bumubukas. Mabilis ning isiniksik ang litrato sa bulsa ng kanyang tapis bago pa man pumasok si Doña Imelda sa silid na may dalang listahan ng mga ipapalaba. Teodora! Ano pa ang ginagawa mo riyan? Bilisan mo ang pagkilos dahil darating si Chantal mamayang gabi para sa hapunan, kasama si Alfonso. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng sala at ayokong makakita ng kahit isang pirasong dumi sa sahig. Bulyaw ng matandang babae bago muling lumabas ng silid. Gabi na nan makabalik si Teodora sa kanyang maliit na silid sa ilalim ng hagdanan. Matapos ang mahabang oras ng paglilingkod sa hapunan kung saan kinailangan niyang tiisin ang mapang-aping tingin ni Chantal at ang malamig na pakikitungo ni Alfonso,
Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa. Inilabas niya muli ang litrato sa ilalim ng malamig, na liwanag ng buwan na dumadaan sa maliit na bintana ng kanyang silid. Ang mukha ng lalaki sa litrato, may kung anong pamilyar sa mga guhit ng mukha nito at sa kanyang mga mata na tila nagpapakaba sa puso ni Teodora. Sa kanyang pagtitig, bigla niyang naalala ang mukha ng isang tao na madalas niyang makita sa mga balita tungkol sa mga malalaking kaso ng pananalapi sa bansa. Naramdaman ni Teodora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila ba ang bawat tahi ng mga lihim sa bahay na ito ay dahan-dahang nagkakabuhol-buhol, lumilikha ng isang mas salimuot na kwento na hindi lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa nakaraang pilit na ibinabaon ng pamilya Valderrama sa limot. Walang mas masakit pa sa panonood ng sarili mong pagbagsak, habang ang ibang tao ay nakatayo sa ibabaw ng iyong mga durog na pangarap. Ang mansyon ng mga Valderrama na dati ay tahimik, ay biglang napuno ng ingay at halahak ng gabing iyon. Dumating si Chantal. Suot niya ang isang pulang-pulang sutlang damit na tila sumisigaw ng karanyaan, kabaligtaran ng kupas na blusa ni Teodora na may mansa ng luma at basang sinulid. Si Alfonso, na palaging malamig at walang kibo kapag kaharap ang kanyang asawa, ay nagbago ang mukha. Puno ng sigla, tawa, at init ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Chantal. Habang naghahanda si Teodora ng tsa sa kusina, narinig niya ang kanilang mga bulungan mula sa sala. Dahan-dahan siyang lumapit bit-bit ang tray. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang mga hakbang upang hindi manginig ang mga mamahaling porselanang tasa. Doon, sa ibabaw ng malambot na sofa, nakita niya si Alfonso na marahang hinahawakan ang buhok ni Chantal. Ibinubulong ang mga salitang hindi kailanman narinig ni Teodora sa loob ng 7 taon ng kanilang kasal. "You look so beautiful tonight, Chantal. I'm so glad you're here." Ang gulo-gulo ng utak ko sa opisina, pero kapag nakikita kita, napapawi ang lahat. Malambing na sabi ni Alfonso. "Of course, babe. I always want to make you happy. Hindi katulad ng iba riyan na parang laging nagdadalamhati ang muka kapag kaharap mo." Sagot ni Chantal, habang ang kanyang mga mata ay mapang-uyam na sumulyap kay Teodora na kasalukuyang naglalapag ng tasa sa mesa. Hindi sumagot si Teodora. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang pag-alis, narinig niya ang boses ni Doña Imelda na kabubukas pa lamang ng pinto mula sa kanyang silid. "Chantal, my dear, napakaganda mo talaga. Ikaw ang tunay na pamantayan ng isang perpektong asawa para sa aking anak. Hindi katulad ng ilang tao rito na walang ibang alam kundi ang magdala ng alikabok at kamalasan sa bahay. He deserves someone who can elevate his status, not drag him down to the mud." Ang bawat salita ay tila isang mansa ng putik na ipinahid sa mukha ni Teodora sa harap ni Chantal. Ang kahihiyan, ang pamilyar na hiya na palaging ipinaparamdam sa kanya ng pamilyang Valderrama, ay tila naging isang pisikal na bigat na nagpahirap sa kanyang bawat hakbang. Nang hindi na niya kayang tiisin ang mabigat na hangin sa loob ng bahay, lumabas si Teodora upang itapon ang mga basura sa labas ng gate. Doon, sa tabi ng kalsada, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng kuryente, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Humilig siya sa pader at dahan-dahang umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng sakit ng kalooban. "Dora, anak!" Isang malambot at mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Lumingon si Teodora at nakita ang kulubot. Ngunit mapagmahal na mukha ni Lola Basyang, ang matandang tindera ng banana queue sa kanto. May hawak itong maliit na supot na papel na naglalaman ng bagong lutong saging na may natutunaw pang asukal. "Tahan na, anak. Nakikita ko ang lahat ng hirap mo sa loob ng bahay na yan. Ngunit tandaan mo, ang ginto ay kailangan munang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito kuminang at maipakita ang tunay nitong halaga. Huwag mong hahayaang sirain nila ang iyong loob," laingon si Lola Basyang sa mansyon bago muling tumingin kay Teodora. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa at karunungan.
Inabot niya ang mainit na saging sa kamay ni Teodora. Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas para sa mga darating na araw. Ang simpleng kilos na yon, ang init ng saging sa kanyang malamig na kamay, ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpahupa sa hapdi ng kanyang puso. Ngumiti si Theodora sa kabila ng kanyang mga luha. Salamat po, Lola Basyang. Nang matapos ang hapunan at umalis na si Chantal, inutusan ni Doña Imelda si Theodora na linisin ang sala bago ito matulog. Habang nagpupuna si Theodora sa ilalim ng mga una ng sofa kung saan naupo si Chantal, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang madulas na bagay. Isang mamahaling sutlang panyo na may budang titik na CR ang kanyang nakuha. Ngunit sa loob ng panyong iyon ay may nakatiklop na isang maliit at eleganteng papel. Ito ay isang sulat na tila mabilisang isinulat, ngunit naglalaman ng mga salitang nagpatigil sa tibok ng puso ni Teodora. Pinuksan niya ang sulat sa ilalim ng maliit na liwanag ng kusina. Ang sulat ay nagmula sa ama ni Chantal, si Ramon Roses, at nakasulat doon ang mga detalye ng isang malaking transaksyon sa pananalapi na nag-uugnay sa pangalan ni Alfonso at sa isang lihim na pondo. Ngunit ang pinakamalaking huli na nagpanlaki sa mga mata ni Teodora ay ang pangalan ng tatanggap ng pondo na nakasulat sa pinakailalim ng sulat. Ang pangalang Ramon Roses, na may kasamang lagda na eksaktong katulad ng titik R sa lumang litrato ni Doña Imelda. Napahawak si Teodora sa kanyang dibdib. Ang lalaki sa lumang litrato ni Doña Imelda, ang dating nobyo o marahil ang lihim na pag-ibig ng kanyang biyenan, ay ang ama ni Chantal? Kung gayon, ano ang tunay na koneksyon sa pagitan ng nakaraang pag-ibig ni Doña Imelda at ng kasalukuyang relasyon ni Alfonso at Chantal? Sila ba ay naghahanap lamang ng yaman? O may isang mas malalim at mas madilim na lihim na nag-uugnay sa kanilang mga pamilya na maaaring magwasak sa buong buhay ni Alfonso? Ang bawat lihim na ibinubulong sa dilim ay may sariling paa upang lumabas sa liwanag, kahit na ang dulo niyon ay magdala ng matinding sakit. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunyari ng pagbili ng mga bagong sinulid at tela sa bayan, muling dinalaw ni Teodora si Manuel sa kanyang opisina. Ipinakita niya ang panyong seda at ang sulat na kanyang natagpuan sa ilalim ng una ng sofa. Ang mukha ng abogado ay naging seryoso habang binabasa ang mga pangalang nakasulat doon. Dora. Ang boses ni Manuel ay mababa at puno ng babala. Si Ramon Roses ay hindi lamang isang kilalang politiko at negosyante. Siya ay may madilim na nakaraan sa mga kaso ng korporasyon. Kung siya nga ang lalaki sa lumang litrato ni Doña Imelda, nangangahulugan ito na ang relasyon ni Alfonso at Chantal ay hindi lamang isang simpleng pag-iibigan. May mas malalim na laro rito. Ngunit upang maprotektahan mo ang iyong sarili at ang mansyon, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, mga aktwal na pag-uusap kung paano nila pinaplano na manipulahin ka. Inabot ni Manuel kay Teodora ang isang maliit at itim na digital recording device. Itago mo ito sa lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Doña Imelda. Kailangan nating marinig ang sarili nilang mga bibig na umaamin sa kanilang mga plano. Bago umalis si Teodora, lumapit si Manuel sa kanyang lumang estante ng mga libro at kinuha ang isang makapal na libro ng batas na may kupas na balat. Pagkabukas niya niyon, may kinuha siyang isang maliit at nakatuping papel na dahan-dahan nang nag-iiba ang kulay dahil sa kalumaan. Naalala mo ba ito, Dora? Pabulong na tanong ni Manuel habang iniabot ang papel sa kanya. Binuksan ni Teodora ang papel. Doon ay nakasulat ang mga salitang isinulat ni Manuel noong sila ay 10 taong gulang pa lamang at naglalaro sa ilalim ng ulan sa tondo. Huwag kang umiyak, Dora. Palang araw, kapag malaki na ako ang magiging tagapagtanggol mo sa lahat ng aapi sa'yo. Naramdaman ni Teodora ang isang malalim na init na dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Pinupunasan ang lamig ng kalungkutan na matagal nang naninirahan doon. Ang maliliit na salitang iyon mula sa nakaraan
ay tila naging isang matibay na kalasag para sa kanya sa kasalukuyan. Salamat, Manuel. Dahil hindi mo kailanman nakalimutan ang pangakong iyon. Pagbalik ni Teodora sa mansyon, nalaman niyang kumuha si Doña Imelda ng isang bagong kasambahay upang tumulong sa pag-aayos ng bahay para sa nalalapit na mga pagtitipon. Ang bagong kasambahay ay isang may edad ng babae na nagpakilala sa pangalang Ate Gloria. Habang nagpupuna si Teodora ng mga bintana sa sala, lumapit si Ate Gloria na may dalang basahan at dahan-dahang tumulong sa kanya. Tinitigan ni Teodora ang mukha ng matandang babae. May kung anong pamilyar sa mga guhit ng mukha nito at sa paraan ng kanyang pagkilos na tila nagpagising sa kanyang mga alaala sa tondo. Ngunit hindi niya matandaan kung saan o kailan niya ito nakita. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pabulong na sabi ni Ate Gloria. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng isang pamilyar na init na tila nagtatago ng sarili nitong mga lihim. Nang gabing iyon, matapos marinig ang tunog ng pagpasok ni na Alfonso at Doña Imelda sa silid-aklatan, dahan-dahang lumapit si Teodora. Nung hapon, ay lihim ning isiniksik ang digital recorder sa likod ng isang makapal na plorera sa ibabaw ng estante. Naupo siya sa kanyang maliit na sulok ng pananahi sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pirasong tela. Sinusubukang pakiramdaman ang bawat tunog mula sa silid-aklatan sa pamamagitan ng manipis na dingding. Narinig niya ang boses ni Alfonso, bahagyang mataas at puno ng tiwala sa sarili. Dora is too naive, Mama. Hindi niya kailanman malalaman ang tungkol sa mga utang ko o kung paano ko ginamit ang pangalan niya sa titulo ng bahay. Basta pirmahan niya ang mga dokumento ng divorce na inihahanda ko, wala na siyang magagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, narinig ang isang matalim na kalatog ng basong bumagsak at nabasag sa sahig ng silid-aklatan, kasunod ng mabilis na mga yabag ng paa. Ang boses ni Chantal, na tila kabubukas pa lamang ng pinto, ay umalingaw-ngaw nang may matinding galit at takot. Hindi ko alam na mayroon kang ganoon karaming utang, Alfonso. At hindi ko alam na ang mansyong ito ay hindi mo talaga pagmamay-ari. Siguraduhin mong hindi makakaapekto sa akin o sa pamilya ko ang lahat ng dumi mo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Napahawak si Teodora sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na lumabas sa kanyang sariling lalamunan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok tulad ng isang nakakulong na ibon. Ang lihim ng pamilya Valderrama ay hindi lamang dahan-dahang nabubulok mula sa loob, kundi nagsisimula na ring lumika ng mga bitak na magpapabagsak sa kanila sa lalong madaling panahon. May mga huling luha na kailangang patuyuin bago maging bato ang puso ng isang taong naging biktima ng sariling ang labis na kabaitan. Sa loob ng sumunod na 2 araw, ang mansyon ay naging isang abalang tanghalan ng paghahanda para sa nalalapit na engagement party ni na Alfonso at Chantal. Sa bawat sulok ay maririnig ang mga plano, ang pagpili ng pagkain, at ang pag-uusap tungkol sa paglipat ni Chantal sa bahay na yon sa lalong madaling panahon. Ginagawa ni na Alfonso at Doña Imelda ang lahat ng ito nang hayagan sa harap ni Teodora na tila ba isa lamang siyang anino o isang lumang kasangkapan na malapit ng itapon sa bodega. Teodora, siguraduhin mong pulido ang bawat tahi ng lace na ilalagay mo sa likod ng gown ni Chantal. She is very particular with the details at ayokong mapahiya ang pamilya natin sa mga bisitang dadalo. Utos ni Doña Imelda habang inilalagay ang mabigat na sedang tela sa ibabaw ng mesa ni Teodora. Hindi sumagot si Teodora. Tumanggo lamang siya bilang pagtanggap. Doon, sa kanyang maliit na sulok ng pananahi sa ilalim ng hagdanan, sinimulan niya ang kanyang huling pagtitiis. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng puting tela ng gown ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Ang bawat higpit ng sinulid ay tila isang paggupit sa huling bakas ng kanyang pagmamahal kay Alfonso. Ngunit sa pagkakataong ito,
Walang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga pandama ay naging malamig. At ang kanyang mga titig ay naging matatag at puno ng isang lihim na determinasyon. Ang bawat tahi ay hindi na isang tanda ng pagkaalipin, kundi isang hakbang patungo sa kanyang sarimperyal kalayaan. Habang naglilinis si Teodora sa silid-aklatan ni Alfonso upang ihanda ang espasyo para sa mga bagong gamit ni Chantal, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na panel sa likod ng lumang cabinet ng mga libro. Doon, sa ilalim ng mga lumang folder, ay may nakatagong isang makapal na kwaderno na may kasamang mga dokumentong may selyo ng pamahalaan. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga nilalaman. Ito ay mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na si Alfonso ay lihim na nag-transfer ng mga pondo mula sa kanyang kumpanya patungo sa isang dummy account na gumagamit ng pangalan ng maliit na patahian ni Teodora sa Tondo. Ginamit ni Alfonso ang kanyang maliit na negosyo upang maglaban ng pera at takasan ang mga kaso ng pananalapi. Ito ang pinakamatibay na ebidensya ng kanyang mga illegal na gawain. Isang dokumento na maaaring magpabagsak sa kanya sa isang mabilis na iglang. Mabilis na nagtungo si Teodora sa kanyang silid at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginghinig ang kanyang boses, puno ng pinaghalong takot at determinasyon. Nang tawagan niya si Manuel, "Manuel, may hawak akong mga dokumento. May mga bank transactions dito na nagpapatunay na ginamit ni Alfonso ang aking maliit na patahian para sa kanyang mga illegal na gawain. Ito na ang katapusan ng kanilang mga kasinungalingan," pabulong na sabi ni Teodora habang pinipigilan ang kanyang mga luha na muling pumatak. "Huwag kang mag-alala, Dora. Itabi mo ng maayos ang mga dokumentong yan. Ako na ang bahalang mag-asikaso ng mga legal na hakbang. Konting tiis na lang, malapit na ang katapusan ng iyong pagdurusa." Pagpapakalma ni Manuel mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi ng pag-asa para sa kanya. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Teodora at tumingin sa labas ng bintana. Sa malawak na bakuran ng mansyon, nakita niya ang bagong dating na sasakyan ni Alfonso. Lumabas si Alfonso kasama si Chantal. Kapwa sila nagtatawanan habang hawak ng kanyang asawa ang isang malaking gintong susi. Ang susi ng mansyon na pinaniniwalaan nilang kanila na sa mga darating na araw. Tinitigan sila ni Teodora mula sa likod ng kortina. Isang banayad, ngunit malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawakan ninyo ang susing iyan ng mahigpit, dahil iyan ang huling bagay na maiiwan sa inyong mga kamay bago gumuho ang inyong mundo. Walang mas nakakatakot pa sa isang taong tumahimik na matapos mong saktan ng paulit-ulit, dahil ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito ay ang paghupa ng bagyo bago ang malaking pagbaha. Dumating ang gabi ng engagement party. Ang buong mansyon ay napuno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier at ang hangin ay mabango dahil sa mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga bisitang nagmula sa mataas na lipunan. Si Alfonso ay mukhang napakakisig sa kanyang bagong Amerikana, habang si Chantal ay nagniningning sa kanyang puting gown na may masalimuot na lace. Ang mga lace na mismo si Teodora ang nagpuyatang itahi sa nakalipas na mga gabi. Si Teodora ay nanatili sa kanyang simpleng kasuotan. Lumakad siya sa gitna ng karamihan, tahimik na nagsisilbi ng mga inumin at pagkain sa mga bisita bilang pagtupad sa kanyang huling bonfon sa bahay na iyon. Ang kanyang muka ay kalmado, walang bakas ng galit o lungkot, na tila ba ang bawat insulto na natanggap niya sa mga nakaraang taon ay tuluyan ng natuyo sa kanyang sistema. Sa gitna ng kasiyahan, tinawag ni Doña Imelda si Teodora patungo sa gitna ng bulwagan, kung saan nakatayo si Alfonso kasama si Chantal at ang mga magulang nito. Nais ng matandang babae na tapusin ang lahat ng ugnayan bago ang opisyal na pag-aanunsyo ng kasal. "Teodora, pumarito ka," matigas na utos ni Doña Imelda. Inilabas niya ang isang folder na naglalaman ng unilateral divorce papers at kasunduan sa pag-alis sa mansyon na walang makukuha kahit isang sentimo.
Pirmahan mo na ito ngayon. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin ka pa namin, paalis dito sa harap ng aming mga mararangal na bisita. Isang malaking pabor na nga na hinayaan ka naming manatili sa ilalim ng aming bubong ng lebre sa loob ng maraming taon. Si Chantal ay dahan-dahang humakbang pasulong. Ang kanyang muka ay puno ng mapang-aping ngiti. Yes, Dora, pirmahan mo na. Look at you, hindi ka naman talaga bagay sa lugar na ito. Mas babagay ka sa mga madidilim na eskinita ng tundo. Sa halip na sumagot o umiyak, nanatiling kalmado si Teodora. Kinuha niya ang isang kristal na pitsel sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang nagbuhos ng malamig na tubig sa baso ni Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay napakatatag. Walang kahit isang patak ng tubig ang natapon sa labas ng baso. Ang kanyang muka ay blanko, walang kahit anong emosyon, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay lumisa na sa bahay na yon at ang natira na lamang ay isang malamig na katahimikan. Ang kakaibang kalmadong ito ay nagdulot ng isang maliit na kaba sa dibdib ni Doña Imelda. Ngunit agad din yun itong binaliwala dahil sa kanyang labis na kayabangan. Mula sa malapit sa pintuan ng gulwagan, nakatayo si Manuel. Suot niya ang isang formal na suit, mukha siyang seryoso, at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Teodora. May isang malalim at hindi masabing nakaraan sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-ibig noon kabataan na kailangan niyang isakripisyo noon upang hayaan si Teodora na maghanap ng sarili nitong buhay. At ngayon ay narito siya muli upang maging matibay na haligi ng kanyang kaligtasan. Habang hinihintay ni Doña Imelda ang pagpirma ni Teodora, isang hindi inaasahang kaguluhan ang narinig mula sa may pintuan ng mansyon. Ang malambing na tunog ng tugtugan ay biglang huminto. Dalawang lalaking nakasuit na may hawak na mga dokumento ng korte ang pumasok sa bulwagan. Kasunod ang isang matandang babae na may hawak na isang malaking album ng mga lumang litrato at mga folder. Nang mag-angat ng tingin si Doña Imelda upang tingnan kung sino ang mga dumating, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang baso na katatapos lang lagyan ng tubig ni Teodora ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang hawak at nabasag sa makintab na sahig. Ang katotohanan ay tila isang malakas na ulan na hindi mo kayang pigilan sa pamamagitan ng mga mamahaling payong ng kasinungalingan. Babasain at babasain ka nito hanggang sa manginig ka sa lamig ng iyong sariling kahihiyan. Ang matalim na tunog ng kristal na nagkapira-piraso sa sahig ay tila naging hudyat ng paghinto ng oras sa loob ng bulwagan. Nakatitig si Doña Imelda sa matandang babaeng bagong dating, si Aling Sela, ang dating kasambahay na kanyang pinalayas maraming taon na ang nakalilipas dahil sa pagtatago ng isang malaking lihim ng pamilya. Humakbang si Manuel patungo sa gitna ng bulwagan. Tumayo siya sa tabi ni Teodora bilang isang matibay na pader ng proteksyon. Inilabas niya ang mga opisyal na dokumento mula sa kanyang folder. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Manuel ay malinaw, mababa, at puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Narito kami bilang mga legal na kinatawan ni Ginang Teodora Santos Valderrama. Nais naming linawin sa lahat ng narito, partikular na sa pamilya Roses, na ang mansyong ito ay hindi pagmamay-ari ni Alfonso Valderrama o ng kanyang kumpanya. Ang ari-ariang ito ay rehistrado sa ilalim ng nag-iisang pangalan ni Teodora Santos. Dahan-dahang ipinatong ni Teodora ang kanyang kamay sa ibabaw ng titulo ng lupa na nakalatag sa mesa. Sa gilid ng papel, naramdaman ng kanyang daliri ang isang maliit at kupas na mansa ng asul na tinta. Isang mansa mula sa kanyang lumang mesa sa pananahi sa tondo, kung saan niya pinipirmahan ang mga resibo ng kanyang mga kliyente habang umiiyak dahil sa pagod. Ang maliit na mansang iyon ay tila naging selyo ng lahat ng kanyang pagsisikap, isang patunay na ang bahay na ito ay itinayo mula sa kanyang sariling dugo at pawis, hindi mula sa nakaw na yaman. Hindi lamang yan, patuloy ni Manuel, habang inilalabas ang digital recording device. Meron kaming mga katibayan kung paano binalak ni na Alfonso at Doña Imelda
na gamitin ang pangalan ng maliit na patahiyan ni Teodora upang maglaba ng pera at takasan ang kanilang mga utang sa bangko. Pinindot ni Manuel ang play button. Ang boses ni Alfonso, na puno ng kayabangan at kawalan ng pakiramdam, ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na bulwagan. Dora is too naive. Basta pirmahan niya ang divorce papers na inihahanda ko, sa atin na ang mansyon, at wala siyang makukuha kahit isang sentimo. Kasunod niyon ay ang boses ni Doña Imelda na sumasang-ayon at nagpaplano kung paano palalayasin si Teodora. Nawala ng kulay ang mukha ni Alfonso. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig habang nakatingin sa mga bisita na ngayon ay nagbubulungan na ng may pandidiri. Si Ramon Roses, ang ama ni Chantal, ay tumayo ng may matinding galit. Ang kanyang muka ay pulang-pula dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang politikal na reputasyon ay nakasalalay sa malinis na pangalan ng kanyang pamilya. Si Chantal, na tila hindi na kayang tanggapin ang katotohanan, ay humakbang patungo sa mesa. Sa tindi ng galit at pagkabigo, hinampas niya ang kanyang baso ng alak sa ibabaw ng mesa, dahilan upang dumanak ang pulang likido na tila dugo sa ibabaw ng puting mantel. Hindi ko alam na mayroon kang ganoon karaming utang, Alfonso. At hindi ko alam na mayroon kang asawa. Niloko mo ako. Ang kanyang sigaw ay puno ng histerya. Bandu dahan-dahang manghina ang kanyang mga tuhod. Nawalan siya ng malay at dahan-dahang bumagsak sa bisig ng kanyang mga magulang sa gitna ng matinding kaguluhan. Habang ang mga bisita ay mabilis na nagmamadaling lumabas ng mansyon upang iwasan ang iskandalo, lumapit si Aling Sela, ang matandang dating kasambahay, kay Theodora sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Theodora at bumulong sa kanyang tainga ng may mababa ngunit matatag na boses. Huwag mong kalimutan, meron ka pa ring kakampi, anak. Ako ang dating kasambahay ni Doña Imelda at marami pa akong nalalaman tungkol sa kanilang mga lihim. Particular na, tungkol sa kung sino talaga ang tunay na ama ni Alfonso. Ang kastilyong itinayo sa ibabaw ng mga luha ng iba ay guguho rin kapag ang bahan ng katotohanan ay tuluyan ng dumating. Nang sumunod na araw, ang buong mundo ni Alfonso ay tuluyang gumuho. Tulad ng ipinangako ni Ramon Roses, binawi nito ang lahat ng pondo at puhunan sa kumpanya ni Alfonso, na nagdulot ng agarang pagdedeklara ng pagkalugi nito. Ang mga nagpapautang sa bangko ay nagsimulang maghain ng mga kaso ng panunubos ng ari-arian. Ngunit lalong naging desperado ang sitwasyon nang mapag-alaman nilang ang mansyon ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ni Theodora Santos at hindi maaring galawin ng batas. Sa loob ng mansyon, tahimik na nakatayo si Theodora habang pinapanood sina Alfonso at Doña Imelda na nag-eempake ng kanilang mga natitirang gamit. Wala nang natitirang bakas ng karangyaan o kayabangan sa mukha ng matandang babae. Tila ba ang bawat kulubot sa kanyang balat ay naging mas malalim sa tindi ng kahihiyan. Akala mo ba ay nagtagumpay ka na, Theodora? Ang boses ni Doña Imelda ay nanginghinig pa rin sa galit habang isinasara ang kanyang lumang maleta. Isang hamak na tuumay ka lang mula sa tondo. Wala kang karapatang manatili sa bahay na ito. Tumingin si Teodora sa kanyang biyenan nang may kalmado, ngunit matatag na mga mata. Diyan ninyo po ako hinamak, Mama, sa pagiging tumay ko. Ngunit huwag ninyong kalimutan na ang tumay na ito ang nagpuyat gabi-gabi para bayaran ang bawat sulok ng bahay na tinulugan ninyo nang may kapayapaan sa loob ng 7 taon. Ang bahay na ito ay sa akin, dahil binayaran ko ito gamit ang sarili kong marangal na paggawa, hindi sa pamamagitan ng pagnanakaw o pagsisinungaling. Sa labas ng gate ng mansyon, nag-aabang ang ilang mga mamamahayag at reporter na nakabalita tungkol sa iskandalo ng pamilya Valderrama at sa pagkansela ng kasal ni Chantal. Ang sunod-sunod na kisap ng kislap ng mga kamera ay sumalubong kina Alfonso at Doña Imelda nang dahan-dahan silang lumabas bit-bit ang kanilang mga maleta. Dito naramdaman ni Alfonso ang pinakamatinding bigat. Huminto siya sa may pintuan ng gate at lumingon muli sa mansyon. Doon,
sa ibabaw ng balkonahe na nasisinaga ng malambot na liwanag ng umaga, nakita niya ang anino ni Teodora. Naalala niya kung paano siya nito hinarap ng may pagmamahal noon, kung paano siya nito hinintay na may dalang mainit na pagkain sa bawat gabi ng kanyang pag-uwi. At nireyalisa niya na itinapon niya ang isang tunay na ginto para lamang sa isang piraso ng murang bubog. Nawalan siya ng lahat ng bagay, ng yaman, ng mansyon, at ng nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kabayaran. Habang naglalakad papalayo sina Doña Imelda at Alfonso sa gilid ng kalsada, isang matandang babae ang biglang lumabas mula sa likod ng malalaking puno ng mahogany. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri kay Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot na tila matagal ng kinikimkim. Sila ang mga taong sumira sa buhay ng aking anak. Sila ang mga Valderrama na nagnakaw ng kinabukasan ng aking pamilya. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ungaw sa hangin. Mabilis na napatingin si Teodora mula sa balkonahe patungo sa kalsada. Tinitigan niya ang mukha ng matandang babae. Ito ay tila napakapamilyar sa kanya. Isang mukha mula sa kanyang mga alaala sa Tondo nung bata pa siya. Ngunit hindi niya maalala kung sino ito o kung anong nakaraang kasalanan ng mga Valderrama ang dahan-dahan nitong ibinubunyag sa harap ng lahat. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagpaparusa sa mga nagkasala sa iyo, kundi sa dahan-dahang pagpulot ng sarili mong mga piraso upang muling mabuo ang iyong buhay. Ang mansyon, na dati ay napupuno ng mga pekeng ngiti at matatalim na salita, ay binalot na ngayon ng isang malalim na katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, lumakad si Teodora sa malalaking silid ng walang takot na may sisigaw sa kanyang pangalan para mag-utos. Ngunit sa kabila ng kalayaang ito, may isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ang nanatili sa kanyang dibdib. Isang pag-aangkop sa bagong buhay na tila dahan-dahan pa niyang natututunan. Nandun si Manuel. Hindi bilang isang abogado na may dalang mga papel ng korte, kundi bilang isang kaibigan na handang tumulong sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Magkasama nilang nilinis ang mga kalat na naiwan sa bulwagan. Inilipat ang mga lumang gamit ni Teodora mula sa ilalim ng hagdanan, patungo sa isang maayos at maliwanag na silid sa itaas na palapag. Habang nagpapahinga sila sa may mga hagdanan, napansin ni Manuel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Teodora dahil sa pagod at emosyonal na hapo. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Teodora. Ang kanyang hawak ay napakagaan, walang hinihinhing kabayaran. Tila ba, nais lamang niyang iparamdam na hindi na siya mag-isa kailanman. Tumingin si Manuel sa kanya gamit ang mga matang puno ng matatag na pagmamahal at pag-unawa. Dora, ang boses ni Manuel ay mababa at malambot. Ginugol mo ang maraming taon sa pagtahi ng mga pangarap ng ibang tao habang hinahayaan mong mawasak ang sarili mo. Ngayon, ang mansyong ito ay sayo na. Oras na para simulan mong tahiin ang sarili mong mga pangarap. Tumingin si Teodora sa malawak na sala. Gusto kong baguhin ang lugar na ito, Manuel. Ayokong maging simbolo ito ng karangyaan na nagmula sa sakit. Gusto kong buksan ang mga pintuan nito para sa mga babaeng katulad ko, mga tu'may na walang matakbuhan, mga taong gustong magsimula muli. Gagawin ko itong isang sungmay ng pag-asa. Ngumiti si Manuel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Naniniwala ako sa iyo, Dora. At narito ako para tulungan ka, kahit anong mangyari. Nang gabing iyon, sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan na pumasok sa bintana, nagtungo si Teodora sa bodega upang ayusin ang mga natirang kahon. Doon, sa loob ng isang lumang kahon ng kahoy na naiwan ni Doña Imelda, naramdaman ng kanyang kamay ang marahang amoy ng lumang kahoy at langis. Ito ay ang lumang makina ng pananahi na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ina, si Nanay Rosa.
na dati ay kinumpis ka ni Doña Imelda upang hindi niya magamit. Habang hinahawakan ni Theodora ang bakal na gulong ng makina, napansin niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng kahoy na lalagyan nito. Sa pagbukas niya niyon, isang lumang larawan na nakaharap sa ilalim ang kanyang natagpuan. Nang iharap niya ang larawan sa liwanag ng buwan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang larawan ay nagpapakita ng kanyang ina, si Rosa, noon kabataan nito, na masayang nakaakbay sa isang batang Doña Imelda. Sila ay tila napakalapit sa isa't isa, mukhang magkaibigan na halos magkapatid na ang turingan. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe sa sulat kamay ng kanyang ina. Para kay Rosa, ang aking lihim na kapatid sa dusa. Sana ay mapatawad mo ako sa hindi pagtatanggol sa iyo sa harap ng kanilang pamilya. Imelda. Isang malaking katanungan ang muling bumangon sa isipan ni Theodora habang dahan-dahang nanginig ang kanyang kamay na hawak ang larawan. Kung ang kanyang ina at si Doña Imelda ay magkaibigan pala noon kabataan nila, bakit itinago ng matandang babae ang katotohanan ito? At bakit labis ang galit at pagmamalupit ni Doña Imelda sa kanya nang pumasok siya sa pamilyang Valderrama? Ito ba ay dahil sa isang nakaraang kasalanan na pilit na ibinabaon sa limot? Ang mga pangarap na minsan ng pinunit ng malulupit na kamay ay maaari pa ring muling tahiin, gamit ang sinulid ng katatagan at ang karayom ng bagong pag-asa. Tinala ni Theodora sa katotohanan ang kanyang plano. Ang malaking gate ng mansyon, na dati ay palaging nakasara upang ilayo ang mga ordinaryong tao, ay binuksan na ngayon para sa lahat. Sa tulong ni Manuel, itinatag niya ang sentro liwanag. Isang tahanan at suong may para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan, kahirapan at pang-aabuso sa lipunan. Mula sa mga eskinita ng Tondo, dahan-dahang dumating ang kanyang mga dating kapitbahay at ilang mga kababaihang naghahanap ng bagong simula. Ang malawak na sala, na dati ay napupuno ng malamig na hangin ng karangyaan, ay napuno ngayon ng init ng pag-uusap, tawanan, at ang banayad na tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng mga makina ng pananahi. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo si Theodora, kasama ang mga kababayhan, tinuturuan ang isang batang ina kung paano gupitin ang mga pattern ng tela. Kinuha niya ang mga natirang piraso ng makukulay na tela. Mga telang itinapon mula sa paggawa ng mga mamahaling damit noon at dahan-dahan yon itong pinagsama-sama upang maging isang magandang kumot. Mula sa mga piraso ng kanyang nakaraang sakit, lumikha siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang at maganda. Isang tunay at mainit na ngiti ang sa wakas ay muling gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahiwatig ng unti-unting paghilom ng kanyang sugat. Tingnan mo nga naman, Dora. Nakangiting, sabi ni Aling Sela habang naghahanda ng merienda para sa lahat. Ang bahay na ito ay mukhang may buhay na ngayon. Ang bawat tahi ninyo ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang may edad ng babae ang dahan-dahang pumasok mula sa may pintuan ng sala. Hawak niya ang isang lumang dyaryo na may mga pahinang naninilaw na dahil sa kalumaan. Lumapit siya kay Theodora nang may seryosong mukha. Dora, meron akong kailangang ipakita sa iyo, pabulong na sabi ng babae habang inilalatag ang diaryo sa ibabaw ng mesa ng pananahi. Ipinakita niya ang isang lumang balita mula sa nakalipas na 30 taon. May larawan doon ng isang batang Doña Imelda, kasama ang lalaking nasa lumang litrato na natagpuan ni Theodora, ang lalaking may matatalas at mapanganib na mga mata. Kilala ko ang lalaking ito, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at seryoso. Hindi siya isang Valderrama, siya si Rogelio, ang totoong ama ni Alfonso. Siya ay isang kilalang kriminal na nagtago sa batas dahil sa pagnanakaw at panloloko, maraming taon na ang nakalilipas. Ginamit ni Imelda ang pangalan ng pamilya Valderrama upang itago ang kanyang kahihiyan at gawing marangal ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Theodora habang nakatitig sa lumang larawan sa diaryo. Ang buong karangalan at kabanalan ng pamilya Valderrama
na palaging ipinagmamalaki ni Doña Imelda upang hamakin siya, ay isa palang napakalaking kasinungalingan. Ang biyena niyang mapang api ay nagmula rin sa dilim, at ang kanyang asawang si Alfonso ay anak ng isang kriminal na nagtago sa batas. Ang katotohanan ito ay tila isang bagong unos na dahan-dahang bumubuo ng sarili nitong lakas. Ang mga kasinungalingang itinayo upang protektahan ang ating sariling kahihiyan ay tila isang pader na sa huli ay babagsak din sa sarili nating mga ulo. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Aling Sela ang nakaraang pilit na ibinaon sa limot ni Doña Imelda. Noon kabataan nito, si Imelda ay labis na umibig kay Rogelio, isang lalaking may kaakit-akit na hitsura, ngunit may madilim na buhay sa ilalim ng batas. Nang gumawa si Rogelio ng isang malaking krimen ng pagnanakaw at mapilitang magtago sa batas, si Imelda ay buntis na kay Alfonso. Dahil sa takot na malagay sa matinding kahihiyan o hiya sa lipunan, kinamit ni Imelda ang kanyang ganda at talino upang mabilis na mapakasalan ang nag-iisang natitirang tagapagmana ng pamilya Valderrama, isang may sakit at mahinang lalaki. Nang mamatay ang asawa nito ilang buwan matapos ang kasal, pinalabas ni Imelda na si Alfonso ay anak ng pamilya Valderrama upang makuha ang pangalan at ang natitirang ari-arian ng pamilya. Ang labis na obsesyon ni Doña Imelda sa marangal na pangalan at ang kanyang walang humpay na pagmamalupit kay Theodora dahil sa mababang pinagmulan nito sa tondo ay isa palang kalasag. Natatakot ang matandang babae na kapag may nakaalam sa totoong pinagmulan ni Alfonso, ang lahat ng kanyang binuong ilusyon ng karangyaan ay maglalahong parang bula. Tinitiga ni Theodora ang lumang larawan ni Doña Imelda at Rogelio. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang kanyang nararamdaman sa kanyang biyenan. Sa halip, nakita niya sa mga mata ng batang Imelda ang isang malalim na takot at kalungkutan. Isang babaeng ginugol ang kanyang buong buhay sa pagtatago ng isang lihim. Natatakot sa bawat anino na baka bukas ay mabunyag ang katotohanan. Ang realisasyong ito ay nagdala kay Theodora ng isang malalim na pakiramdam ng pagpapatawad at ganap na pagpapalaya ng kanyang sarili mula sa hapes ng nakaraan. Nang hapon na iyon, habang inaayos ni Theodora ang mga huling kahon na iniwan ni Doña Imelda sa bodega, napansin niya ang isang lumang sobre na nakasingit sa pagitan ng mga lumang libro ng batas. Ang sobre ay may isang kakaibang pulang selyo ng wax. Isang selyo na naglalaro ng hugis ng isang legal na coat of arms. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang lumang liham na isinulat. 30 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang legal na payo na naglalaman ng mga babala kay Doña Imelda tungkol sa totoong kinaroroonan ni Rogelio at kung paano niya mapoprotektahan ang pangalan ni Alfonso bilang isang Valderrama sa harap ng batas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Theodora. Ngunit agad na napatigil ang kanyang paghinga nang makita ang pangalang nakasulat sa pinakailalim ng liham. Ang lagda ng abogado na nag-asikaso at nagtago ng pinakamadilim na lihim ng pamilya Valderrama ay walang iba, kundi si Attorney Jose Ilustre, ang yumaong ama ni Manuel. Nanginig ang mga kamay ni Theodora habang hawak ang papel. Bakit kasama ang ama ng kanyang matalik na kaibigan at tanging tagapagtanggol sa lihim na nagpahirap sa kanyang buhay? Ano ang tunay na koneksyon sa pagitan ng pamilya Ilustre at ng mga kasinungalingan ng mga Valderrama na dahan-dahang sumisira sa kanyang tiwala? Ang tiwala na minsan ang nabasag ay tila isang salamin na kahit anong pilit mong idikit muli, ay palaging may mga bitak na magpapaalala sa iyo ng sakit. Nang dinalaw ni Manuel si Theodora sa sentro liwanag ng hapong iyon, ipinakita sa kanya ni Theodora ang liham na may pulang selyo ng wax. Yumuko si Manuel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding lungkot at pagsisisi. Ngunit may kasamang kaluwagan na tila ba ang mabigat na pasanin na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay nabawasan na. Dora, patawarin mo ako. Ang boses ni Manuel ay nanginginig sa emosyon. Alam ko ang tungkol sa liham na yan. Natuklasan ng aking ama ang katotohanan tungkol kay Alfonso
30 taon na ang nakalilipas ng kuning abogado ng pamilya Valderrama. Nais niyang ibunyag ang lahat, ngunit tinakot siya ni Doña Imelda na sisirain nito ang kanyang karera at ang ating pamilya. Namatay ang aking ama na may matinding pagsisisi sa kanyang puso. Iyan ang dahilan kung bakit ako naging abogado. Upang ipaglaban ang mga taong katulad mo. Upang bawiin ang katahimikan ng aking ama. Lumapit si Manuel kay Teodora. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang buong kahinaan. Dahan-dahan niyang hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Teodora. Ang kanyang hawak ay mainit, nanginginig ng bahagya, ngunit puno ng lahat ng pagmamahal, proteksyon, at pagsisisi na itinago niya sa loob ng maraming taon. Hindi ko kailanman ninais na saktan ka, Dora. Ang tanging hiling ko lang sa buhay na ito ay ang protektahan ka mula sa dilim ng pamilyang iyon. Naramdaman ni Teodora ang katapatan sa bawat pisil ng kamay ni Manuel, at ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay dahan-dahang natunaw, tulad ng yelo sa ilalim ng init ng araw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Doña Imelda. Ang matandang babae ay mukhang pagod. Ang kanyang mga damit ay hindi na plansado, at ang kanyang mukha ay nawala na ng dating ningning. Ngunit ang kanyang mga mata ay meron pa rin matatalim na lason ng kayabangan. Masaya ka na ba, Teodora? Ang bulyaw ni Doña Imelda, habang itinuturo ang kanyang nanginghinig na daliri kay Teodora. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw ang nagpabagsak sa aking anak. Isang hamak na tao may kalang na nagnakaw ng aming mansyon. Tumayo si Teodora ng matatag. Hindi na siya ang dating Teodora na yumuyuko sa bawat takot. Tumingin siya kay Doña Imelda nang may matatag, ngunit may kasamang malalim na awa sa kanyang mga mata. Hindi ko sinira ang pamilya ninyo, Mama. Ang sarili ninyong mga dumi, ang inyong mga kasinungalingan, at ang inyong labis na kasakiman ang nagpabagsak sa inyo. Ibinigay ko sa inyo ang aking kabataan at ang aking mga pinaghirapang pera. Ngunit sinuklian ninyo ako ng kalupitan. Ang mansiyong ito ay sa akin, dahil itinayo ko ito ng may marangal na paraan. Habang ang inyong buhay ay binuo ninyo sa ibabaw ng takot, na baka isang araw ay malaman ng mundo ang inyong mga lihim. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang matalim na tunog ng pagkasira ng kahoy ang biglang narinig mula sa may gate ng mansyon. Si Alfonso, na tila nawala na ng sariling bait at lasing na lasing, ay sinisira ang kahoy na harang ng gate gamit ang isang bakal na dinala niya. Sinusubukang pasukin ang kanyang dating bahay upang bawiin ito. Bago pa man makakilos sina Manuel at Teodora, isang matatag na figura ang humarang sa harap ni Alfonso. Si Lola Basyang. Tumayo ang matandang tindera sa gitna ng daan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaiba at matatag na galit na tila matagal nang nakatago sa kanyang puso. Huwag mong subukang dungisan muli ang bahay na ito, Alfonso. Ang sigaw ni Lola Basyang. Ang kanyang boses ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi ka na welcome rito. Ang bahay na ito ay naging bahay na ng kapayapaan at pag-asa. Lumayas ka bago ko ibunyag ang lahat ng dumi na ginawa ng pamilya mo sa aking anak. Napatigil si Alfonso. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanghina, habang nakatitig sa matandang babae ng may takot at pagtataka. Mabilis na lumabas si Teodora upang alamin kung bakit labis ang proteksyon ni Lola Basyang sa kanya, at kung ano pang lihim ang nantatagos sa likod ng mga matatag na mata ng matandang tindera. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang binubura mo ang nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat ng galit, upang makalakad ka patungo sa bukas ng may magaan na hakbang. Ang gabi ng kaguluhan ay nagtapos sa pagdating ng mga otoridad. Si Alfonso, na wala na sa kanyang sariling huwisyo, ay dinala ng mga pulis dahil sa pinsalang ginawa niya sa mansyon at sa umiiral na warrant of arrest para sa kanyang mga kaso ng panloloko sa pananalapi. Habang isinasakay si Alfonso sa sasakyan ng pulis, maririnig ang kanyang mga huling pagsisisi na unti-unting nilamon ng gabi. Si Doña Imelda ay nanatiling nakatayo sa may balkonahe.
Ang kanyang mga mata ay blangko. Walang kahit isang luha na lumabas habang pinapanood ang kanyang kaisa-isang anak na dinala ng batas. Ang lahat ng kanyang binuong ilusyon ng karangyaan, ang lahat ng kanyang ipinagmamalaking pangalan, ay tuluyan ng natunaw sa dilim ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Teodora sa kanyang biyenan. Naupo siya sa tabi ng matandang babae sa ibabaw ng mahabang upuan sa balkonahe. Sa pagkakataong ito, walang galit o mapang-uyam ng ngiti sa mukha ni Teodora. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng kapayapaan. Mama, hihinto na ako sa pagsasampa ng mga karagdagang kaso laban sa inyo ni Alfonso. Hindi ko nahahabulin ang mga perang kinuha niya sa akin. Gusto ko na lamang ng kapayapaan para sa ating lahat. Tumingin si Teodora sa malawak na bakuran. Ngunit huwag ninyong kalimutan, hindi ko nahahayaan kailanman na tapakan o manipulahin ninyo ako muli. Ang bawat tahi ng aking buhay ay ako na ang magpapasya mula ngayon. Tumingin si Doña Imelda kay Teodora. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang matatalas at mapanghamong tingin ng matandang babae ay nawala. Ang kanyang mga mata ay naging malambot, puno ng isang matinding hapo at isang unti-unting sumisibol na pagsisisi na hindi niya kailanman na ipakita noon. Tumango siya ng tahimik, hindi na nakapagsalita pa, bago dahan-dahang tumayo at lumakad papalayo sa mansyon patungo sa madilim na kalsada. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Teodora sa may pintuan ng sentro liwanag, napansin niya ang isang malaking kahon ng kahoy na naiwan sa may beranda. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit nakabalot sa kahon ang isang lumang tela na may burdang pangalan ng kanyang ina, si Rosa. Nang buksan niya ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang lumabas ang isang pamilyar na bagay. Ang lumang makina ng pananahi na gawa sa bakal na pagmamay-ari ng kanyang ina noon kabataan nito, na tila matagal nang iningatan sa loob ng silid ni Doña Imelda. Sa ilalim ng makina, nakalatag ang isang sobreng puti. Pinuksan ni Teodora ang liham at binasa ang sulat kamay ni Doña Imelda na nanginginig ang bawat guhit ng titik. Dora, patawarin mo ako. Noong bata pa kami ni Rosa, siya ang nagtanggol sa akin sa maraming pagkakataon ng aking buhay. Ngunit nang makita kita, nakita ko sa iyo ang kawalan ng sala ng iyong ina na hindi ko kailanman nagkaroon. Ginamit ko ang galit ko para takpan ang sarili kong mga kasalanan. Ang makinang ito ay pagmamay-ari ng iyong ina. Ito ay sa iyo talaga. Sana ay mahanap mo sa iyong puso ang pagpapatawad para sa isang matandang babaeng ginugol ang kanyang buhay sa takot at kasinungalingan. Niyakap ni Teodora ang liham sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng makina ng kanyang ina. Ang laban sa pagitan ng pamilya Valderrama at ng kanyang sarili ay tuluyan ng nagtapos. Hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya ng puso na nagdala ng tunay na liwanag sa sentro liwanag. Ang puso na dati ay punit-punit, dahan-dahan nang nabubuo sa bawat tahi ng pag-asa at sa bawat hibla ng pag-ibig na walang hinihinhing kapalit. Lumipas ang mga buwan at ang sentro liwanag ay naging isang tunay na santuwaryo ng pagbabago. Ang mansyon na dati ay tila isang malaking puntod ng mga lihim ay punong-puno na ngayon ng buhay. Sa bawat umaga, ang dahan-dahang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng mga makina ng pananahi ay nagsisilbing pintig ng puso ng bahay. Ang bawat silid ay amoy sariwang tela at kape, at ang halahak ng mga kababaihan ay tuluyan ng pumalit sa matatalim na bulyaw na dati ay naninirahan sa mga pader na ito. Si Teodora ay nakaupo sa kanyang paboritong sulok. Hawak ang lumang makina ng kanyang ina na ngayon ay makintab na muli. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot sa bawat yabag ng paa sa hagdanan. Ang kanyang mga mata ay meron ng ningning ng isang taong nahanap ang kanyang tunay na halaga. Isang hapon, habang abala si Teodora sa pag-aayos ng mga bagong disenyo, dumating si Manuel. Hindi siya bitbit ang kanyang formal na portfolio,
kundi isang maliit na pumpon ng mga sariwang bulaklak na pitas mula sa kanyang sariling harden. Ang bawat hakbang ni Manuel patungo sa kanya ay puno ng pag-iingat at paggalang. Tila ba natatakot siyang basagin ang kapayapaang tinatamasa ni Theodora? Dora, mukhang napakaganda ng mga bagong gawa ninyo. Malambing na sabi ni Manuel habang dahan-dahang inilalapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Theodora sa kanya at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Manuel. Dahil sa tulong mo, marami na kaming natatapos na mga order para sa mga lokal na tindahan. Pakiramdam ko, sa wakas, ay nakakahinga na ako ng maluwag. Naupo si Manuel sa tabi niya. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Theodora. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga peklat ng karayom sa mga daliri ng babae. Mga markang dati ay simbolo ng paghihirap. Ngunit na yon ay naging medalya ng kanyang katatagan. Nararamdaman ni Theodora ang init ng palad ni Manuel, isang init na hindi nagbibigay ng takot, kundi ng katiyakan na mayroon siyang masasandalan. Isang sandali ng matinding kilig at katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang ihinilig ni Theodora ang kanyang ulo sa balikat ni Manuel. Ipinikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang amoy ng malinis na kumpas ng hangin at ang presensya ng lalaking hindi siya iniwan sa dilim. Dora, nais kong malaman mo na kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang isang lalaking nagnanais na makita kang masaya habang buhay. Bulong ni Manuel habang marahang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Theodora. Sa gitna ng kanilang paglalim ng ugnayan, isang sulat ang dumating para kay Theodora. Ito ay nagbula sa loob ng kulungan mula kay Alfonso. Pinasa ito ni Theodora ng mag-isa sa ilalim ng liwanag ng isang lampara. Ang sulat ay puno ng pagsisisi, ng mga pag-amen sa kanyang mga pagkakamali, at isang pakiusap para sa kapatawaran. Naramdaman ni Theodora ang isang maliit na kirot sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito ang sakit ng isang taong nagnanais na bumalik sa nakaraan. Tinanggap niya ang pagsisisi ni Alfonso bilang isang paraan upang tuluyan ng isara ang pinto ng kanyang nakaraang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Alfonso, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Isang umaga, habang nagtuturo si Theodora sa isang bagong klase ng pananahi sa Sentro Liwanag, isang matandang babae na nakabalot ng simpleng bandana ang dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Nang mag-angat ng tingin si Theodora, nanlaki ang kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang isang babaeng tila hindi na niya makilala sa tindi ng pagbabago. Ang kanyang dating marangyang kasuotan ay napalitan ng simpleng koton, at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Nandito ako para mag-aral ng pananahi. Ang boses ng babae ay mahina at nanginginig. Nais kong matutunan kung paano buuin muli ang isang bagay na nawasak na. Si Doña Imelda. Napahinto ang lahat sa loob ng silid. Ang bawat makina ay dahan-dahang huminto sa pag-ikot. Tinitigan ni Theodora ang kanyang dating biyenan. Paano nga ba papapasukin muli ang anino ng nakaraan sa loob ng tahanang ito ng liwanag? At ano ang tunay na layunin ng matandang babaeng minsan ay naging reyna ng kanyang mga luha? Ang pagpapatawad ay hindi kailanman isang tanda ng kahinaan. Ito ang pinakamatayog na anyo ng lakas na kayang ipakita ng isang pusong dumaan sa apoy ng matinding pagsubok. Ang katahimikan sa loob ng Sentro Liwanag ay tila naging isang mabigat na kumot ng hapong iyon. Ang lahat ng mga babaeng tu'may ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa matandang babaeng nakatayo sa may pintuan. Si Doña Imelda, na dati ay kinatatakutan ng lahat, ay naroon na yon na may nakayukong ulo at nanginginig na mga kamay. Wala na ang mga gintong singsing. Wala na ang matapang na pabanggo. At wala na ang matatalim na salitang dati ay pumupunit sa pagkatao ni Theodora. Dahan-dahang tumayo si Theodora.
Lumakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kapayapaan. Tinitigan niya ang kanyang dating biyenan. Nakita niya ang bawat guhit ng hirap at pagsisisi sa mukha ni Imelda. Sa halip na itaboy ito, dahan-dahang inabot ni Teodora ang kamay ng matandang babae. Ang kanyang hawak ay malambot, isang paanyaya na pumasok sa mundo ng liwanag na minsan yon itong sinubukang patayin. Mama, maupo po kayo. Ang boses ni Teodora ay malambot, walang bakas ng galit. Kung nais ninyong matuto, bukas ang Sentro Liwanag para sa lahat ng gustong magsimula muli. Sa mga sumunod na linggo, isang kakaibang tanawin ang nasaksihan ng lahat sa loob ng mansyon. Si Teodora, ang babaeng dati ay hinamak dahil sa pagiging tuumay, ay matyagang nakaupo sa tabi ni Doña Imelda. Itinuturo niya sa matandang babae kung paano i-thread ang karayom, kung paano paikutin ang gulong ng makina, at kung paano pagsamahin ang mga punit na tela upang maging isang buong disenyo mula. Minsan, kapag nakakamali si Imelda sa kanyang tahi, dahan-dahang itinatama ni Teodora ang posisyon ng kanyang mga daliri. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit. Ang mga kamay ng nagpahirap at ang mga kamay ng pinahirapan ay magkasamang bumubuo ng isang bagong kwento. Isang hapon, habang nag-ayos sila ng isang makulay na tela, dahan-dahang tumingin si Imelda kay Teodora. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang mapuno ng luha ng pasasalamat. Salamat, Dora. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hindi ko akalaing bibigyan mo pa ako ng pagkakataong maupo sa tabi mo nang walang takot. Pabulong na sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa tunay na pagsisisi. Samantala, ang ugnayan ni Teodora at Manuel ay patuloy na lumalalim sa ilalim ng init ng kanilang bagong natagpuang kaligayahan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa harden ng mansyon na ngayon ay puno na ng mga sariwang bulaklak, dahan-dahang kinuha ni Manuel ang kamay ni Teodora. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilabas ni Manuel ang isang maliit na kahon ng pelus. Dora, sapat na ang maraming taon na ginugol natin sa dilim at sa pagtatago ng nararamdaman. Ngayon, nais kong maging bahagi ng bawat tahi ng iyong buhay. Nais kong maging kasama mo sa bawat pagising at bawat pagtulog. Malambing na sabi ni Manuel habang dahan-dahang inilalagay ang isang simpleng singsing sa daliri ni Teodora. Naramdaman ni Teodora ang isang matinding bugso ng saya na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang matamis na kilig ang gumapang sa kanyang buong katawan habang nakatitig sa mga mata ni Manuel na puno ng katapatan. Manuel, oo. Wala na akong ibang hiling, kundi ang makasama ka. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang misteryo pa ang naghihintay na mabuksan. Habang nililinis ni Teodora ang kanyang lumang mesa sa pananahi, nakakita siya ng isang puting sobre na lihim na isiniksik sa ilalim ng kanyang mga sinulid. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob niyon ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Teodora noong sanggol pa lamang siya, karga ng kanyang ina, at katabi ang isang lalaking may napakapamilyar na ngiti. Ang kanyang ama. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa sakit. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad at pag-asa. Huwag mong kalimutan. Meron ka pa ring pamilya na nagmamahal sa iyo. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? Ito ba ay mula sa kanyang ama na matagal lang nawala? O may isa pang lihim na pilit na lumalabas mula sa nakaraan upang kumpletuhin ang paghilom ng puso ni Teodora? Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay tila nagtatagpo-tagpo na. Ngunit ano ang magiging huling tahi na magbubuklod sa lahat ng kanyang mga pangarap? Ang bawat tahi ng buhay ay hindi lamang basta sinulid at tela. Ito ay mga bakas ng ating pananampalataya na kahit gaano kagulo ang disenyo, meron pa ring kamay na nag-aayos sa bawat buhol sa huli. Ang umagang iyon sa Sentro Liwanag ay tila binalot ng isang kakaibang biyaya. Ang sikat ng araw
ay dahan-dahang pumasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng gintong ningning sa mga tumpok ng makukulay na tela at sa mga makintab na makina ng pananahi. Ang amoy ng sariwang sampagwita at bagong luto na kape ay humahalo sa hangin, lumilihan ng isang atmosfera ng tunay na tahanan. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nagtitipon ang lahat. Naroon si Lola Basyang na ngayon ay hindi na naglalako sa kalsada kundi nagsisilbing tagapayo at lola ng lahat ng mga kababaihan sa sentro. Naroon din ang mga tu'may mula sa tondo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sigla at pag-asa. At sa isang sulok, tahimik na nagtatahi si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malambot na nakikipagpalitan ng kwento sa mga babaeng dati ay hindi niya man lang magawang tignan. Ang kanyang pagbabago ay tila isang himala na dahan-dahang humihilom sa mga sugat ng nakaraan. Lumapit si Manuel kay Theodora. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa paghanga habang pinagmamasdan ang bunga ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Dahan-dahan niyang inabot ang isang sobreng may tatak mula sa malayo. Dora, dumating na ang liham na hinihintay mo. Pabulong na sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat at pag-unawa. Naupo si Theodora sa kanyang paboritong upuan sa harap ng lumang makina ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng manginginig na mga daliri, binuksan niya ang sulat mula sa kanyang ama, ang lalaking matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa bawat salitang nakasulat sa papel, dahan-dahang nabuo ang katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi siya kinalimutan. Ginugol nito ang kanyang buong buhay sa pagtatrabaho sa malayo, lihim na nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng mga estrangero upang matiyak na mayroon siyang kinabukasan. Siya ang estrangerong nag-iwan ng sobre ng mga dokumento sa mailbox noong gabi ng Unos, ang aninong nagmamasid sa kanya ng may pagmamahal mula sa malayo dahil sa tindi ng hiya sa kanyang nakaraang pagkakamali. Anak ko, Dora, patawarin mo ako kung hindi ako nagpakita sa iyo ng mas maaga. Ang tanging hiling ko lang ay makita kang malaya at masaya. Ngayong alam kong ligtas ka na sa piling ni Manuel at sa bahay na itinayo mo ng may dangal, maaari na akong mamahinga ng may kapayapaan sa aking puso. Naramdaman ni Theodora ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga pisingi. Hindi na mga luha ng pait, kundi mga luha ng ganap na pagpapatawad at pagkilala sa sariling pinagmulan. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang nailagay sa tamang lugar. Sa pagkakataong ito, nireyalisa niya na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa presensya, kundi tungkol din sa pagsasakripisyo at paghihintay sa tamang panahon ng paghilom. Dahan-dahang tumayo si Theodora at humarap sa lahat ng mga kababaihan sa sentro liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay na mayroon pang maliit na peklat mula sa karayom ng pananahi. Ang peklat na iyon ay hindi natanda ng sakit, kundi isang paalala ng kanyang lakas at pananampalataya sa buhay. Ang bawat tahi natin, ang boses ni Theodora ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ay isang kwento ng pag-asa. Walang telang masyadong punit na hindi kayang ayusin at walang pusong masyadong wasak na hindi kayang buuin muli ng pagmamahal at pagpapatawad. Lumapit si Manuel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Theodora. Magkasama silang lumakad patungo sa balkonahe, kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa malawak na abot tanaw. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa kanilang mga mukha, tila isang banal na basbas para sa kanilang bagong simula. Sa likod nila, ang tunog ng mga makina ng pananahi ay nagpatuloy, isang himig ng tagumpay na dahan-dahang dumarating pagkatapos ng mahabang gabi ng pagdurusa. Walang naisip si Theodora, kundi ang pasasalamat. Ang kanyang huling tahi ay hindi lamang nagbigay ng hugis sa kanyang mga pangarap, kundi nagbigay din ng kulay sa isang mundong. Minsan ay naging madilim at puno ng luha. Ngayon, ang bawat hibla ng kanyang buhay ay dahan-dahang nagniningning sa ilalim ng kulay ng pananampalataya at tunay na kaligayahan. Ang huling tahi ng isang kwento ay hindi kailanman ang katapusan ng lahat,
kundi ang simula ng isang mas matibay at mas magandang disenyo na dumaan sa pagsubok ng panahon at luha. Lumipas ang 3 taon. Ang mansiyong Valderrama na dati ay tila isang malamig na monumento ng kasakiman ay tuluyan na ngang naging sentro liwanag. Ang mga pader nito ay hindi na napupalamutian ng mga mamahaling wallpaper na binili sa Pandaraya, kundi ng mga nakakuwadrong obra ng mga teumay na dumaan sa pagsasanay ni Teodora. Ang bawat silid ay naging saksi sa libu-libong kababaihan na nakahanap ng kanilang lakas, hindi sa pamamagitan ng pag-asa sa iba, kundi sa pamamagitan ng sarili nilang mga kamay. Nang gabing iyon, idinaos ang isang simpleng selebrasyon sa Harden, ang anibersaryo ng Sentro Liwanag, at ang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ni na Teodora at Manuel. Wala ang ingay ng mga politikong dati ay bumabaha sa bahay na ito. Ang mga panauhin ay ang mga taong naging bahagi ng paghilong ni Teodora. Si Lola Basyang, na ngayon ay nakaupo sa isang silya ng karangalan, ang mga kababaihan mula sa Tondo, at ang ilang mga kaibigang naging tapat sa kanya sa gitna ng unos. Dahan-dahang lumakad si Teodora patungo sa gitna ng Harden, suot ang isang simpleng bestidang gawa sa sedang hinabi mismo sa loob ng sentro. Ang bawat disenyo ng kanyang suot ay may kwento, mga hiblang nagmula sa iba't ibang dako, na pinagsama-sama upang maging isang magandang kabuuan. Lumapit sa kanya si Manuel. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-ibig at katiwasayan. Inabot nito ang kamay ni Teodora. Marahang hinagkan ang kanyang mga daliri na ngayon ay naging simbolo ng tagumpay. Ang kilig na kanilang nararamdaman ay hindi na tulad ng sa kabataan. Ito ay isang mas malalim na pag-ibig, isang pagmamahal na binuo sa ibabaw ng katotohanan at pagpapakasakit. Sa isang sulok ng Harden, nakaupo si Doña Imelda. Hindi na siyang matapang at mapang-aping biyenan. Ang kanyang muka ay maaliwalas na, at ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtulong sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mesa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Teodora, dahan-dahang tumango ang matandang babae ng may tunay na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, nahanap na rin niya ang kanyang sariling kaligtasan sa pagpapakumbaba. Samantala sa isang malayong lalawigan, si Alfonso na nakalaya na matapos ang kanyang sentensya ay dahan-dahang nagbubukas ng isang maliit na patahian. Hindi ito kasing laki ng mansyon, ngunit sa bawat araw ng kanyang paggawa, ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa larawan ni Teodora sa isang lumang diaryo. Hindi siya humingi ng tawad ng personal dahil alam niyang ang pinakamalaking parusa at regalo sa kanya ay ang makita si Teodora na masaya mula sa malayo. Ang kanyang pagsisisi ay naging tahimik na panalangin para sa babaeng kailanman ay hindi niya nagawang pahalagahan noon. Bago matapos ang gabi, nagtipon ang lahat sa loob ng bulwagan upang tapusin ang isang tradisyon sa Sentro Liwanag. Sama-sama nilang tinatahi ang isang napakalaking quilt of hope, isang kumot na gawa sa libu-libong piraso ng tela mula sa iba't ibang pinagmulan ng mga babaeng naroon. Dahan-dahang ipinasok ni Teodora ang huling sinulid, ang huling tahi na nagbigay ng huling ugnayan sa lahat. Tumingin si Teodora sa lahat ng mga mukhang nakangiti sa kanya. Nahanap na niya ang sagot sa kanyang mga tanong. Pinatawad na niya ang lahat. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Nahanap na niya ang tunay na liwanag sa piling ni Manuel. At higit sa lahat, natutunan niya na ang bawat sugat sa puso ay maaari palang maging isang magandang burda kapag hinayaan nating ang Diyos at ang ating sariling lakas ang humawak ng karayom. Ang bawat tahi ay may kwento. Ang bawat luha ay may kulay. At sa huli, ang pinakamahalagang tahi ay ang pagmamahal na nagbubuklod sa ating lahat tungo sa isang bagong simula. Habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang yumayakap sa bawat sulok ng Sentro Liwanag, dito muna tayo nagpapaalam sa kwento ni Teodora. Isang paalala na ang bawat tahi ng sakit ay maaari palang maging disenyo
ng isang mas matibay na bukas. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat hakbang ng mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahaging, natusok ang daliri ni Theodora at ang dugo ay dahan-dahang sumipsip sa gintong tela. O noong marahas na itinapon ang kanyang lumang makina sa gitna ng putikan, naramdaman ko ang matinding kurot sa aking sariling puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay nabuo mula sa mga tunay na piraso ng buhay, hango sa mga boses ng kababayhang patuloy na bumabangon sa gitna ng bawat unos na dumarating. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagmamasid sa katotohanan ng buhay, isang paghabi ng sining at karanasan upang ipaalala sa atin ang halaga ng sariling pagkatao. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Theodora, magagawa niyo rin bang buksan ang pinto ng inyong puso at ituro ang sining ng pagbuo sa taong minsang sumira sa inyong mga pangarap? Anong higit na matimbang para sa inyo? Ang hustisya ng pagpaparusa o ang kapayapaan ng pagpapatawad? Saan niyo kaya pinakikinggan ang tinikong ito ngayon? Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga bagong labang damit, o baka naman ay nagpapahinga na matapos ang isang mapaghamong araw ng paggawa. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong kwento sa ibaba dahil dito sa ating munting komunidad, ang bawat boses ay may halaga at bawat karanasan ay may puwang. Kung ang kwento ni Theodora ay naghatid ng kahit munting init sa inyong puso, naway i-like at i-share ninyo ito upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwang nangangailangan ng liwanag. Naway manatili kayong matatag at laging may ngiti sa inyong mga labi. Tandaan ninyo, ang buhay ay tila isang telang punit-punit sa simula. Ngunit sa bawat maingat na tahi ng iyong pananampalataya, tiyak na makakalikha ka ng isang disenyo na mas maganda pa sa iyong inaakala. Manatiling ligtas at pinagpala ang inyong mga puso. Pamagat ng kwento, ang bawat tahi ng pag-asa. Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Puso TV.